Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang ibibida nating motor walang iba kundi si Yamaha YTX 125. Gaano ba ito kasulit ngayong 2025? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! At ito na nga yung kanyang Yamaha YTX 125 dito sa Guanzon mga idol. So ano natin, tingnan natin kung sulit nga ba ito bilhin ngayong 2025. Check natin. So unahin natin dito sa kanyang unahan na gamit niya is round shape na headlight. So halogen po siya yung kanyang headlight. Then turn lights niya is ordinary bulb. So pagdating naman sa kanyang suspension, syempre telescopic fork. Then drum brake po sa kanyang braking system. Rim po yung ginamit niya na may sukat na gulong na 300/17. Okay, punta tayo sa likod. Okay, sa likod naman nito ay gumagamit po siya ng pa-oblong na kanyang tail light, so ordinary bulb. Tapos dito naman sa kanyang turn lights is ordinary bulb din mga idol. Tapos dito naman yung kanyang back fender na plastic. So dito rin meron siya makikita dito na reflector, dagdag safety sa daan. Tapos dito naka-intact yung kanyang plate holder. Okay, pagdating naman sa kanyang carrier, yan, unahin natin dito sa carrier niya mga idol, ang lapad, no? So, mas malaki, mas maganda siyang paglagyan ng mga extra baggage nyo. At the same time, yung pillion footrest niya, pwede mo siyang lagyan ng ng bagahe dito kung sakaling wala kang pasahero dito. Okay? So, yun. So pagdating sa kanyang suspension, gumagamit siya ng quadruple shock absorber. So dalawa dito, dalawa rin sa kabila. Then drum brake po para sa braking system. Tapos rim po ang ginamit niya dito na may sukat na gulong na 300/17. So bakit quadruple to? Pwede itong pang tricycle mga idol. So just in case na masyado matigas, pwede mo naman siya tanggalin. Okay? So ang purpose nito pang tricycle talaga. Okay? Then pagdating naman sa gilid mga idol, so nandito yung kanyang muffler na napakahaba. Okay, kitang-kita nyo yung haba niya, no? Halos kalahati ng motor. So, dito yung kanyang cover para sa muffler. So, plastic po siya. Okay? Then, ito naman yung kanyang rider footrest. Then, yung kanyang brake or pedal, brake pedal. Ito yung kanyang kickstarter mga idol. Tapos nandito yung kanyang mga alik-alik or makina. Okay, malinis naman, carburetor po ang gamit niya rito. Tapos ito yung parang airbox niya dito. Then merong parang susian dito. Ayan. Okay, so pwede mo siyang buksan. Alright? Gumagamit pala ng plastic fender or front fender niya rito is plastic po ang gamit niya rito mga idol. Then, hindi ko napansin kanina, Yamaha. Meron din po siya dito. Okay? So, dito naman sa gilid mga idol, makikita natin yung kanyang mga sticker sa may tangke niya. So, YTX Super Gas Saver. Totoo nga ba, diba? 125. Maya, makita natin. So, makikita natin yung kanyang horn dito na ordinary. Then, kita mo naman yung mga makina rito, malinis lang. So, okay yung pagkakagawa niya, yung pagkakaayos. Okay, chain drive po ang gamit niya rito na may sprocket size na 45T. So ready na talaga siya pang tricycle kasi naka 45T na siya. Usually ang tricycle talaga is nasa 45-42. Okay, so ready to tricycle na talaga to. At dito naman makikita natin yung cambio niya na may parang patented design ng cambio. So medyo mahirapan ka lang kumuha ng ganitong design. So pang Yamaha lang talaga. Okay? So side stand, tapos ito naman yung kanyang center stand. So same pa rin, meron po siyang pillion
footrest dito na parang grill type na pwede mo rin siyang lagyan ng kung ano-ano kung sakaling wala kang sakay. Okay? Tapos mapansin ko lang dito sa grabber niya meron dalawang puntil. So just in case na magtatali ka, ito yun, pwede siya dito. Akit tayo sa taas mga idol. So manual speedometer and odometer dito. Okay? Tapos ang ganda ng design niya rito, no? May pop up siya dito na mahaba. Nandito yung neutral, turn lights din, headlights. Wala nga lang siyang gas gauge. Tapos pagdating sa susian, gumagana siya ng ordinary ignition key mga idol. So dito naman sa kanyang handlebar mga idol, makikita natin, no? Nakataas siya, naka-upright siya. So hindi kayo mangangalay just in case meron kayong katangkaran. Okay? Tapos dito naman sa kanyang switches and buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, turn lights, busina, at syempre pass switch. Okay? Dito naman sa kabila is electric starter button. Controls naman mga idol, throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with clutch lever naman. Dahil ito ay manual transmission mga idol. So gumagamit siya ng clutch and cambio. At ang kagandahan nito, andito yung kanyang choke control. Yan. Yan, okay? Tapos pagdating naman sa tangke niya mga idol, ang ganda ng design ng tangke niya. Napakalapad. Yan. Kita mo naman, no? So maganda din, meron din siyang patapyas dito. Just in case na pang sporty, gawin mo siyang project bike, maganda rin ito mga idol. So napakalaki. Tapos combination niya is black and para siyang maroon, hindi siya red pero maroon, no? Medyo deeper color ng red. Tapos meron siyang plastic cover dito. Okay? Okay, sa upuan makikita natin napakahaba, oh. Lapad siya, oh. 1 2 3 4. So apat na dangkal ko, no? So malaki, malapad, okay naman siya. So slim din siya mga idol, no? Medyo slim lang siya. So kung iano natin sa TMX to, mas malapad to compare natin sa TMX talaga. Yung lapad niya. Maya check natin seat height. Okay? So yun. At dito naman sa kanyang cover makikita natin nakalagay Yamaha. Syempre. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang seat height. Okay, kumpas ba ito sa mga may average height na Pinoy? Ako po ay 5'4" in height. At ayun, medyo hindi lumapat yung isang pa ako sa kabila. Pero kung sakaling magra-rides na ako at papandarin ko na okay naman ito mga idol. So pagdating naman sa bigat nito, hindi naman siya kagaangan, hindi naman siya kabigatan, saktong-sakto lang talaga. Then pagdating sa kanyang city driving mga idol, pagdating sa mga pasingit-singit sa traffic, so okay naman siya. Slim din naman yung body nito, medyo malaki lang. Pagdating naman sa comfort riding experience nito, so okay naman siya, naka-upright position siya. Hindi naman siya ganong ngalay. So just in case nga na ikaw ay may kaliitan, pwede mo naman siya i-lower din, no? So okay naman sa alright. Sa kagandaan nito, pwede mo siyang pan-solo, pwede mo siyang pang-tricycle dahil meron siyang dalawang shock absorber. So dalawa yung shock absorber niya, pwede na siyang pang-tricycle. Saka yung sprocket niya, nakasize na siya na pang-tricycle talaga. Saka lagi ko nakikita ito na meron siyang sidecar. Kaya pwede po mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guansol Santa Cruz, Zambales. Ang Yamaha YTX 125 ay may cash na 59,900. Pagdating naman sa down payment nito is nasa 2,800 at 3 years monthly installment naman nito ay nasa 3,338 pesos. At ayun ang mga idol, para sa inyo, sulit pa ba ito bilhin ngayong 2025? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video nito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Hajo Motovlogs TV. Ito po si Haji from Hajo Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.